Halina po kayo at pag-usapan natin to. Wala na ngang question na mas naging mahusay na team ang Golden State Warriors magbuhat nang makuha nila si Jimmy Butler sa Miami Heat na sa kasalukuyan sila na ay isa sa pinakamagaling na team ngayon sa NBA. Pero iba na kapag playoffs na at kapanapanabik na nga makita kung ano ang kayang gawin ng Warriors kung sakaling makaabot sila sa postseason. Ang Warriors ay mayroon dalawang magaling na mga players sa playoffs na sina Stephen Curry at Jimmy Butler. At para dito kay Udonis Haslem, dapat daw na makaiwas ang Warriors sa play-in tournament. At sinabi rin ito na kung anong klaseng player itong si Butler at kung saan ito nahihirapan. At ito nga ay ang paglaban pa sa play-in tournament na ayaw nga raw ni Butler. Alam na alam nga ni Haslem ang laruan ni Butler dahil nakasama na niya ito ng maraming taon sa Miami. Una bilang teammate at ikalawa bilang executive. Pero alam naman na ng Warriors kung papaano makatungtong sa itaas na 4 na beses na nila itong nagawa na sila ay may Steph Curry at Draymond Green. Si Butler naman ay nagabayan ang Miami sa dalawang pagtungtong sa NBA Finals pero hindi nga lang nila nagawang maiuwi ang kampyonato. Sa kabuuan, ang Warriors ay may mga players na may alam kung ano ang gagawin sa playoffs at kung ano ang daratnan nila doon. At ang karanasan nilang iyon ang kanilang maging malaking kalamangan laban sa mga teams na may mga best records kaysa sa kanila pero wala pang kaalaman sa paglaban sa postseason. Ano ang masasabi nyo rito? Ang mga teams na nasa taas ngayon ng West ay hindi siguro gugustuhin na makaharap ang Los Angeles Clippers sa unang round ng playoffs. Ang Clippers ay nakapanalo na ng 4 na magkakasunod na sila ngayon ay nakakapagpamalas na ng kalakasan ng kanilang team sa tabang panahon. Ang isa lang na alalahanin sa Clippers ay ang injury status ni Kawhi Leonard. Hindi kasi siya nakapaglaro sa unang kalahati ng season dahil sa injury niya sa tuhod. Noong Miyerkules, tinalo ng Clippers ang Cleveland Cavaliers sa score na 132-119 na ito ay nagawa nila dahil sa magandang paglalaro nila sa magkabilang dulo ng court. Naibalik ni Leonard ang oras sa kanyang vintage na paglalaro, 33 points at 4 na steals. Nagayon din naman si Harden na naibalik na niya ang dating siya, 22 points at 9 assists. At halos nadaig naman ni Ivica Zubac sa rebound ang Cavaliers na mag-isa, 28 points at 20 rebounds. Naipakita nga ng Clippers na sila ay title contender na sila ay may mga players na may kakayahang mag-take over sa mga games na ito nga ay sina Leonard at Harden. At meron pa silang player na malakas sa rebound at sa depensa na si Zubac. Meron din silang championship winning coach na si Ty Lue. Meron din silang player na explosive number 3 offensive option na si Norman Powell. At meron pa silang player na spark plug na mula sa bench na si Bogdan Bogdanovic. Meron din silang X-Factor sa katauhan ni Ben Simmons na ngayon ay pinatutunayan niya na karapat-dapat pa rin siya na maglaro sa NBA. Isa pang rason na dapat ay maniwala tayo sa team ng Clippers ay dahil na rin sa elite nilang depensa. Sila ay nagrank na number 3 sa defensive rating, number 4 sa opponent points at number 2 sa opponent rebounds. At dahil kay Zubac na nagpapahirap sa mga kalaban nila sa loob ng pintura, nag-number 2 sila sa ranking sa second chance points, 12.6 second chance points. Ang mga attributes na ito ay mapanganib pagdating sa playoffs at ang posibleng team na makakaharap ng Clippers sa unang round ng playoffs ay ang team ng Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers o kaya ay Denver Nuggets na malamang na ang mga teams na ito ay hindi nga gugustuhin na una nilang makaharap sa playoffs ay ang Clippers. Ano ang masasabi nyo rito?